Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Ah, tayo ay dumadako na at tinutuloy natin ang lesson concerning the stewardship of the manifold grace of God. Dahil sinasabi natin na kung ang claim natin na ang lahat ng ginagawa natin ay sa mayamang biyaya ng Diyos, ito ay hindi magmamanifest without stewardship of His grace. Kasi ang stewardship, mga kapatid, ay nananalaytay sa lahat. Kahit pa hindi mananampalataya, steward din sila eh. Di ba? Kahit yung mga hindi mananampalataya, steward sila ng kanilang time, ng kanilang talent, ng kanilang treasure, ng kanilang strength, and many things. Di ba? Pero tayo, mga kapatid, hindi lang yun ang ating stewardship. We go beyond that. Mamaya papag-usapan natin. Yung unang point natin, lahat ng ibinigay ng Panginoon ay dapat nating ma-steward. At ang pinaka maganda at exclusive na ibinigay ng Panginoon sa mga mananampalataya ay hindi time, hindi treasure, hindi abilities. Bakit? Meron din ang hindi mananampalataya niyan eh. Ang sabi natin, these are the results of God's goodness. God's goodness. Kaya wag mo sasabihin ang biyaya ng Diyos sa iyo ay yung iyong abilidad. Yung iyong pera. Bakit? Nauubos yan. Kapag naubos yan, ubos na rin ang biyaya ng Diyos. At meron din ang hindi mananampalataya niyan. So there is an exclusive thing that God has given to His people. At ano po yun? Ang kanyang mayamang biyaya. Wala niyan ang hindi mananampalataya. Hindi mo nakuha sa trabaho yan. Hindi mo nakuha kahit saang o anumang institusyon yan. Ang biyaya ng Diyos ay dumako sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang mayamang biyaya ng Diyos. Kaya kung wala si Jesus sa buhay ng tao, wala siyang biyaya. Kahit ano pa ang kanyang yaman. Kahit gaano pa siya ka-successful. Right? Oh. Pangalawa, na point natin na hindi naman nakasulat dito, dapat nakasulat eh. The grace by which we stand. Alright? Kaya ang mga mananampalataya at ang ating buong eklesiya, ang biyaya ng Diyos ang ating nagiging platform. Ang ating nagiging identity. Pag sinabing, the Bible says, this is the true grace of God by which we stand. So meaning to say, the grace of God is our platform. Kahit ano ka pa man, yung abilidad mo at kung sino ka, hindi yun yung biyaya. Yun ay nilalagay mo sa biyaya. Alright? Nakalagay yun, automatic na yun eh. Pero sinasabi na lang natin, inilalagay natin sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi merong element ng surrender yan eh. May element ng yielding. Alright? Yung abilidad natin, lahat ng abilidad natin. Sabi ni Apostle Paul, I am that I am. What I am? Because of the grace of God. Therefore, ang biyaya. Doktor ka, sundalo ka, pharmacist ka, pastor ka, o ano ka man, hindi yun ang biyaya. Kasi meron namang hindi mananampalataya na sundalo, di ba? Pero yun ang mga bagay na nilalagay natin sa biyaya ng Diyos. Alright. Yung pangatlong pinag-usapan natin, saan tayo dinadala ng biyaya ng Diyos? Hindi tayo dinadala ng biyaya ng Diyos sa success. Hindi ho tayo dinadala ng biyaya ng Diyos sa yaman o sa ano paman. Isang bagay, as an ecclesia, kung saan tayo dinadala ng biyaya ng Diyos. Saan? Sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya pag sinabi mong sa biyaya ng Diyos, ibig sabihin, nakapaglingkod ka sa Panginoon. Isa pa, as individual believers, saan tayo dinadala ng biyaya ng Diyos? To do the will of God.
The grace of God is our empowerment. Na hindi man tayo magkakasama or gathered as a church, merong tinatawag kasing church scattered. Meaning, pag ang ating eklesiya, natapos na yung schedule ng coming together natin, church pa rin tayo, pero we are a church scattered. Eklesiya pa rin, bahagi pa rin tayo. At humaharap tayo sa ating mga trabaho, humaharap tayo sa ating mga pamilya, humaharap tayo sa napakaraming pagsubok. Anong ginagawa po ng biyaya? Ine-empower tayo. The grace of God empowers us to do the will of God when we face any situation in life. But as a church, as an ecclesia, dinadala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pang-apat, review lang yon. Grace to steward. Ang biyaya na dapat nating pangasiwaan. Alright? Hindi ho ito bago. Hindi ito bago. Stewardship of His grace. Pero, meron tayong realization. Kasi, ang akala natin, ang biyaya ng Diyos ay ang lahat ng resources natin. Oo. Kaya yung mga resources natin, ang ating ini-steward. Ang sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan ng biyaya ng Diyos para i-steward ang resources natin. Dahil kahit hindi mananampalataya, sinasabi nila, yung mga financial advisors, ano sabi? You separate 10% from your income. Okay? Are you with me? You separate 10% from your income in order to help people. Hindi mananampalataya yan. Sino ba yun? Chikitan ba yun? Sino yung tama, no? Yun ang sinasabi niya. Not necessarily sa simbahan. Pero ihiwalay mo yan kung gusto mong tumulong sa mahirap, kung gusto mong magbigay sa anumang charitable institution, ibigay mo yan. Okay? Para ano? Para swertehin ka. Para pumasok ang pera. Ganoon naman sila, parating may balik. Imagine mo, pati ang mundo tinuturo ang ganyang stewardship. Pumasok ka sa AIM. Steward management yun eh. Management. Tuturuan ka kung paano i-manage ang lahat ng iyong resources, pati oras mo. Oh. Pero ano ang hindi kayang i-manage ng mundo? Ano ang hindi kayang i-steward ng mundo? Ito. Hindi kayang i-steward ng mundo ang biyaya ng Diyos. Dahil ang stewardship ng kanyang biyaya ay exclusive sa kanyang eklesiya. Note that it is the manifold grace of God that we will steward. What we need to do is to put our lives, time, talent, treasure, strength, trainings, networks, and all into the manifold grace of God. Doon natin ilalagay. Pag nilagay natin ang lahat na yan, saka natin pangasiwaan ang mayamang biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi mga kapatid, pwede mong pangasiwaan ng maayos ang iyong treasure nang hindi mo siya ipinaglilingkod sa Panginoon. Pwedeng i-manage ng tao ang kanyang mga abilities nang hindi siya naglilingkod sa Panginoon. Pero kapag pag nilagay natin ang ating mga abilidad sa mayamang biyaya ng Diyos, dadalhin tayo niyan sa kanyang paglilingkod. Dadalhin tayo saan? Sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi natin, yung kinakanta natin, by His grace, for His glory. O dapat maunawaan natin yun. By His grace, ano yung by His grace? Yung tinanggap natin. Inilagay natin by His grace. At mga kapatid, ikinilos natin
for His glory. Bakit? Sapagkat dinala tayo ng biyaya ng Diyos sa Kanyang kalwalhatian. Maraming hindi mananampalataya ang marunong mag-steward ng lahat ng ito. Parang kulang ito. Put our lives in the grace of God. O, di ba? O, kulang eh. Di ba? May mga hindi mananampalataya, mas magaling pa mag-manage ng kanilang oras. Ang daming hindi mananampalataya, they waste their time. Saan? Sa maraming walang kwentang bagay. Ang kanilang pera, saan ginagamit? Sa mga walang kabuluhan na bagay. Pero makita mo yung hindi mananampalataya, maayos ang financial management. Maayos ang pag-manage ng kanyang oras. Hindi ko naman sinasabi na hindi natin dapat ayusin yun. No. Dapat, we go beyond that. We go beyond managing our time. We go beyond managing our treasures. Kumbaga, dapat given na yun because of the discipline that we have from the Word of God. But, when we put all these things in the manifold grace of God, ano nangyayari? Mga kapatid, dinadala tayo sa paglilingkod. Look at the verse. As every man hath received the gift. Okay? Alam mo, yung gift na yan, naalala ko ang sabi ng salita ng Diyos. For by grace are you saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Alright? So this gift, this word gift, is the grace of God. Even so, minister the same one to another. Let us minister the grace of God one to another, and when we do that, we become what? We become good stewards of the manifold grace of God. Malinaw na malinaw, mga kapatid. We are stewards of the manifold grace of God. We are not just stewards of our time. We are not just stewards of our resources. We are stewards of the manifold grace of God. Okay. The word steward. Look at the word steward. Ang Greek word ng steward ay oikonomos. Oikonomos. Yan ang steward. Okay? Let us, para malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng steward at kung paano natin siya, ang biyaya ng Diyos ay kung paano natin i-steward. Alright? Kasi ang steward biyaya. Yun yung ating response sa biyaya ng Diyos. Oikonomos. Greek word. And the base of a house distributor. Yun lang steward. The steward is a house distributor, that is manager. Look, when you look at the Greek word and find its meaning, walang spirituality sa Greek word. Gusto mo lang malaman yung etymological meaning ng word. Ibig sabihin kung saan nanggaling, origin ng salita. Pero hindi ibig sabihin na tinignan mo yung Greek word at tinignan mo yung kanyang definition, yun na yung kanyang tinatawag na theological or spiritual meaning. Hindi ho. Are you with me? Kaya titingnan natin ito, pero hindi ito, wala pang verse dito. Wala ka pang makitang scripture dito. This is just a definition ng steward. Okay.
A house distributor. Yan ang steward. A manager. An overseer. That is an employee in that capacity. By extension, a fiscal agent. A what? A treasurer. Alright? So ano bang ginagawa ng treasurer? Kinikip niya, tapos dinidispense niya. Figuratively, a preacher of the gospel. A chamberlain, governor, or steward. Madali lang. Siguro ang pinaka makikita nating magandang meaning nito ay a house distributor. Okay? Hindi siya nagkikip. Hindi niya hinuhoard. Hindi niya hinahawakan lang. Alright? Look at this. Sabi ni Paul in Ephesians chapter 3 verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given to me, to you ward. Ang unang tinignan nating word ay steward. Ang pangalawa naman ay dispensation. Okay? Pag sinabi nating dispensation sa mga Baptist, immediately ang nasa isip natin, period of time. No, dispensation of the law, dispensation of innocence, dispensation of grace. Mga kapatid, simple lang. I look at the word dispensation o ekonomiya. The same Greek word sa steward. Yun nga lang, plural, oikonomos. Tapos oikonomiya. Si Apostle Paul ito. So, ibig sabihin, ang stewardship at dispensing, parehas. Kaya yung word na stewardship, it is to distribute. Anong ginawa ni Apostle Paul? Yung biyaya sa kanya ng Panginoon ay kanyang idinispense. Alam natin yung mga dispenser. Di ba? Ibig sabihin lalagyan para dumaloy. Para dumaloy kung ano man ang laman. Ibinigay kay Apostle Paul yung biyaya at idinispense niya. Ibig sabihin, ipinadaloy niya kung ano ang binigay niya ng Panginoon sa kanya. Pero kanino dumaloy? Dumaloy sa mga churches. Hindi lang dumaloy sa isang individual na Kristiyano. Okay? Kaya minsan naririnig natin from the pastor to the members. Hindi ho. Hindi ganun. It's from the Apostle Paul to all the members of the church. To the churches by way of institution. Ayan, kausap ni Paul dyan, hindi isang tao. The church in Ephesus. Alright? O ekonomiya. Ganun din. Administration of a household or estate, specifically religious or economy, dispensation, stewardship. Ngayon pag sinabi mo, to steward the manifold grace of God, ibig sabihin, ito ay padaluyin. Ibig sabihin, ito ay gamitin. Alright? Ibig sabihin ba kapatid, dadaloy ang mayamang biyaya ng Diyos from church to church. Okay? So, yan ho ang dapat nating maunawaan. The stewardship of the manifold grace of God is simply to distribute. Is simply to dispense. At hindi mo pwedeng i-dispense, hindi mo pwedeng steward kung ito ay hindi mo ginagamit. Alright. Ibig lang sabihin, mga kapatid, ito, ang biyaya ng Diyos ay nagpro-provide. When we are able to dispense the grace of God
faithfully, hindi tayo magkukulang. Parating merong mapro-provide. Saan? Sa lahat. Kapag ang isang eklesiya ay marunong pangasiwaan ng mayamang biyaya ng Diyos, hindi magkukulang sa manpower. Parating merong manpower. Hindi full-time, but the whole church. Hindi magkukulang sa ministry na kanyang dapat galawan. Parating merong ministries. Abounding. Hindi magkukulang sa resources pagdating sa finances. Why? Kasi ang mga members ay natuto na steward ang mayamang biyaya ng Diyos. Hindi yung pera, but the grace of God. Kasi pwede na, ulitin ko, pwede nating pangasiwaan ang ating pera nang wala ang biyaya ng Diyos. Pero hindi tayo dadalhin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo dadalhin sa pagpaprovide. Pwede kang maging magaling na professional, na career person. Pero kapag yan ay hindi mo inilagay sa mayamang biyaya ng Diyos, mga kapatid, gagaling at gagaling at gagaling ka. Pero ang iyong paggaling para sa iyo lang. Hindi paglilingkod sa Panginoon. Pwedeng ang isang mananampalataya maging cum laude, magna cum laude, summa cum laude, maging outstanding student, at lahat na. Pero kapag yan ay wala sa mayamang biyaya ng Diyos, hindi niya naunawaan, hindi niya natutunan, para sa kanya lang yan. Bakit natin itinuturo ito? Sapagkat tayo, mga kapatid, sabi ko sa inyo, ang pagkakaiba lang natin sa mga unsaved, ano? Ano ang pagkakaiba natin sa mga unsaved? Yung iba sagot dyan, langit. Hindi. Hindi naman tayo pumupunta sa langit. Hindi naman tayo nasave para pumunta sa langit eh. Di ba? Hindi tayo nasave para pumunta sa isang lugar. Kaya minsan ang pagmamalaki lang natin sa buhay langit. Naligtas tayo sa kasalanan. Di ba? We are saved from sin and for God. Nasaan ang langit doon? Pero naniniwala ako sa langit. Pero ang Kristyanismo hindi lang para sa langit. Hindi ka naligtas para hintayin mo ang langit. Para saan? Mga kapatid, ang kaligtasan natin ay kaligtasan. Hindi lang galing sa kasalanan, ngunit upang tayo ay maging malaya na maglingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo parang mga kulto na naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon at lahat ibinebenta natin at hindi na tayo kumikilos, hindi na tayo nagtatrabaho. Bakit? Sabi natin, darating na ang Panginoon. Walang ganun, ho? Alright? So, the grace of God is the thing that God has given to us that we may be able to serve Him. It is our empowerment. The grace of God is our enablement. Okay. Ito na. Paano? Pastor, kung hindi yung pera, kung hindi yung abilidad, kung hindi yung kung sino ako, paano? Paano pinapangasiwaan ang mayamang biyaya ng Diyos? Okay, tandaan nyo ha, bilang isang eklesiya, ang stewardship natin is His grace. At ang biyaya niya ay hindi ang abilidad,
Hindi yung mga resources na meron din ang unsaved. Ano ito? 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Alright? Ang 2 Corinthians chapter 8, verse 1, ay nag-uumpisa sa turo ng biyaya sa mga churches doon sa Macedonia. We do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Alright? So, ibig sabihin mga kapatid, lahat yon ang pinapag-usapan ay ang biyaya ng Diyos. Ngayon, merong pinupuntong biyaya si Apostle Paul dito na dapat sumagana. Ano yon? Ito, in this grace also. Well, alam na natin ito. This is the grace of generosity. Pero that means to say, lahat ng meron dito mga kapatid, yung faith, yung utterance, yung knowledge, lahat ng diligence, at ang pag-ibig. Sinasabi ni Apostle Paul sa amin, kayo rin naman ay sumagana sa biyaya na ito. Alright. Kung paano natin pinapangasiwaan ang mayamang biyaya ng Diyos, nasa 6. Ito, nandito. Look, ang 6 na ito ay hindi gifts. These are not gifts. But these are actually virtues. Alright. Ang biyaya ng Diyos ay ang ating paglilingkod na katanggap-tanggap. Hindi lang paglilingkod. Hindi lang pagkilos. Hindi yan pagkilos kung saan, ngunit pagkilos yan ng ating church. Isang paglilingkod na katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Well, nakita na natin yan dito. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace. Alright? Whereby, by what? By the grace of God, we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Oh, brethren, hindi lang basta pagkilos yan. Pag sinabi nating ministry, paglilingkod, nakatanggap. Hindi mo pwedeng gamitin ang ministry sa gobyerno. Although ginamit na yan nung panahon ni Marcos Senior. Di ba? Ministry of Education. At ang tawag sa kanila ay mga ministers. Kasi ang lingkod eh. Pero the word ministry is very exclusive to the New Testament church. Why? Sapagkat ito ay isang paglilingkod na katanggap-tanggap sa mata ng ating Panginoon. Ito ang tinatawag nating reasonable service. Diba? Anong reasonable service? That we present our bodies as living sacrifice. Holy sacrifice. A sacrifice that is acceptable unto God, which is our reasonable service. Kaya mga kapatid, pwedeng ang eklesiya ay ang mga members ay magagaling, mayayaman.
pero ang church as a whole, salat pa din. Are you with me? Pwedeng ang isang church, ang mga members ng church na yan, ay magagaling, mayayaman, maabilidad. Pero ang church ay salat pa din. Pwede naman ang isang eklesiya, I do not promote poverty, pero pwede ng isang eklesiya ay dumadaan sa maraming affliction. Dumadaan sa maraming sakit at pasakit sa buhay. Lilingunin mo rito, may problema. Lilingunin mo dito, may problema. At sila ay dumadaan sa matinding kahirapan. Pero, hindi salat. Pero sila ay nag-a-abound. See the difference? Oh, open your Bibles. Tingnan natin yung 2 Corinthians chapter 8. May tao ba sa taas? Second Corinthians chapter 8. Okay. Verse 1. Ito ang nagiging standard natin ng sitwasyon sa buhay. Verse 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So anong klaseng church sila? Ito. Verse 2. In a great trial of affliction. This church is in great trial of affliction. When you speak of affliction, you literally speak of problems. Problems. Problema sa labas at problema sa loob. Problema sa pamilya, problema sa persecution, many things. Great eh. Great. Lubha. Dakila. Matindi ang kanilang pinagdadaanan. Ang hindi ko alam kung pinagdadaanan nila to as a church, kung sila ba ay pinapapatay, kung sila ba ay kinukulong, alam nyo, totoo lang, sa totoo lang mga kapatid, walang dumadaan sa atin dito o ang ating church sa great trial of affliction in such a way that we are being persecuted or killed. Wala. Kahit yung mga personal problems natin, kaya basihan ko to ng excuse. Ano pa? Ano pa ang meron? Ano pa ang nakikita natin? Hindi ko naman pwedeng sabing taglay-taglay eh. Kasi ang taglay nila, ang condition na lang. Yung condition. Anong sabi ng Bible? Sa verse 2. Deep poverty. So two things. Great trial of affliction and deep poverty. Mga kapatid, i-process nyo yan. I-process natin yan sa puso't isipan natin. Wala tayo niyan. Anong meron sila? Anong taglay nila? Biyaya ng Diyos. And because they stewarded the grace of God in spite of these conditions, what happened? They had abundance of joy. Sa kanilang paglilingkod, mga kapatid, nag-uumapaw sila, sumasagana sila sa kagalakan sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Bilang isang church, masaya sila. And what? They abounded unto the riches
of their liberality. Mga kapatid, hindi isang tao to. Kabuuan ng eklesiya ito. They abounded unto the riches of... So it is biblical. Hindi lang posible. Nakita natin ang evidence eh. Di ba? Na ano? Na kapag na-steward natin ang mayamang biyaya ng Diyos, kahit ano ang kalalagayan ng ating eklesiya, tayo po ay may kagalakan at may kasaganahan. Pero hindi kasaganahan na pakabig, kasaganahan ng pagkakaloob. At kahit sa ating kagalakan, at kahit sa ating paglilingkod, mga kapatid, we are generous in all, in everything that we do. Alright. Dalawang church. Ang isang church, mayaman ang mga miyembro. Matatalino ang mga miyembro. Maabilidad ang mga miyembro. Pero, walang pagkilos, walang paglilingkod, parating salat. Parating kulang. Isang church, dumadaan sa matitinding pasakit. Ang mga miyembro ay lubhang mahihirap. Deep poverty. Lubha, as in lubhang mahihirap. Pero, masaya, may kagalakan sa paglilingkod, at hindi sila salat. Masagana sa paglilingkod at masagana sa pagkakalob. Anong pagkakaiba? Because this church have learned to what? To steward the manifold grace of God. Ito yun. Kaya ang tanong ko lang, pag nagbibigay ng excuse sa akin, huwag ko na kayong tatanungin. Tanungin na lang natin ang sarili natin. Kung bakit natin hindi magawa. First question, do I have this kind of great affliction in my life so that hindi ako makapag-engage sa ministry? Do I have a great affliction in my life? What is my excuse? So that I cannot give myself to all the things that we do as an ecclesia. Pangalawa, am I in deep poverty? Am I in deep poverty? Kung bakit ako ay hindi engaged. Marami Pastor, pwede naman, kaya naman, kaso mahirap lang talaga ang mga tao. O sige, di mahirap ka sa pera. Pero masasabi mo ba na ikaw ay lubhang mahirap? Lubha ba ang iyong karukhaan? Yun ang ginagamit natin. Kasi ang biyaya ng Diyos, nasa success lahat eh. Sumakses. Lahat ng pag nagsasalita ang mga tao sa biyaya ng Diyos, naging successful. Hindi sa biyaya ng Diyos, ako po ay nakapaglingkod sa Panginoon in spite. Alright. Tapos na tayo.
Diyan muna ang ating lesson at sa mga susunod na lessons natin, iisa-isahin natin yung mga stewardship na yan. Okay? The stewardship of faith is the stewardship of obedience. Alright? Imagine mo the grace of obedience. Ilagay mo ang iyong oras sa grace of obedience. Ilagay mo ang iyong yaman sa grace of obedience. Lahat tayo, bilang isang eklesiya, dahil tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi lang para wala, hindi lang dahil para... Ilagay mo ang abilidad mo sa biyaya ng pagsunod. Yun ang faith eh. Faith is obedience. Hindi mo kukulang. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang stance dapat natin as a church, first and foremost, is that we are obedient. Meron tayong bagong-bagong ministry na ang tawag natin ay Lighthouse Patch. Physical ability and therapy for community health. Alright. Meron tayong ministry, Be Engaged. Sabi mo, yes, Pastor, I will obey. I will steward the grace of obedience. Ito yung grace of obedience. May pasok ka ng Tuesday. May pasok ka ng Tuesday. O di wala ka. Hindi ibig sabihin may pasok ka ng Tuesday. Wala kang contribution. Hindi ka makapag-minister. Ano ang pwede mong ilapag? Kasi sumunod ka na eh. Sumunod ka na eh. Ano ang pwede mong ilapag? Wala ka ng oras. May pasok ka. Eh pag wala kang oras, hindi mo ilalagay ang lakas mo. Hindi mo rin mailalagay ang abilidad mo. Ano mailalagay mo? Yung treasure mo, yung connections mo. Anong mailalapag mo? Sumunod ka na eh. Di ba? So, Pastor, ito. Ito po ang aking bahagi. Brother AJ, ito ang bahagi ko. Ito ang pera. Pambili ng ganyan, pambili ng ganito. Pangtanghalian po ng ating mga PTs. May bahagi ka sa ministry na yon. Hindi yung sasabihin na lang na, kasi minsan yung, minsan ang biyaya ng Diyos sa atin, abilidad lang. Kaya tuloy, pag hindi mo abilidad, sabi mo, hindi ko abilidad yan, hindi ko gift yan. Please, hindi ako dyan. Mali. Mali. Kaya ang iyong ministry lang, ay yung based sa iyong abilidad. Kasi ang ini-steward mo yung abilidad eh. Ang steward mo yung biyaya. Para lahat nandoon. Wala ka mang abilidad, pwede kang tumulong. Dahil may oras ka. Hindi mo kayang maging PT. Hindi mo kayang mag-therapy. Pero kaya mo bang mag-assist? Opo. Kaya mo bang mag-counsel? Opo. Kaya mo bang mag-drive? Opo. Kaya mo bang magluto, mag-prepare? Opo. Kaya mo bang maglinis? Opo. Ayun naman pala eh. Pag ang church in-steward ang biyaya ng Diyos, and first, the grace of obedience, mga kapatid, hindi tayo magkukulang. Because everyone is ready to obey. Grand piano, bayaran natin. Everyone is ready to obey. Yun ang grace of obedience. Pero pag hindi tayo marunong mag-steward ng biyaya, wala.
we will serve in our own pleasure. Tama ba yan? Tama po ba yan? We will serve in our own pleasure. Yung mga cabinet members nga, they do not serve according to their own pleasure, but according to the pleasure of the president. No. We serve according to the pleasure of God. Kasi when we serve according to our own pleasure, kung gusto mo, gusto mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Tama man o mali, nababase sa gusto mo o ayaw mo. Hindi. Kapag nakita natin na ito ay prinsipyo na sa salita ng Diyos, then we will do it. The grace by which we steward it. Matindi ito. Matindi ito. Maganda ito mga kapatid, yung stewardship ng biyaya. Kahit paulit-ulit ito, it has never been presented this way before. It's not the grace of time, not the grace of ability, not the grace of ability, not the grace of money. It's the grace of God. Alright. Manalangin tayo.